YouTube niya. Ayan, salamat kay ma'am at saka kay sir. Okay na po itong ating kaldereta. Araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan o magandang gabi. Ngayon po ay alas 8 ng gabi at tayo po ay magpiprepare uli ng ating lulutuin para bukas. Order po ito ni Sir George at Ma'am Maripe Mayo at Nanay Lourdes Mayo ng Pinagtong Ulan, Lipa City para po sa 79th birthday ni Nanay Lourdes. So yun, shoutout po sa inyo sir, mga ma'am, at marami pong salamat sa tiwala. At pagluluto po tayo ng 7 putahe. Yan, meron po tayo ditong 3 kilo na pang-apritada. Gagawa uli po tayo ng embutido. Putsero, 3 kilo. Meron po tayo dyan liempo na 3 kilo. 2 kilo na barbecue. 2 kilo na rebusado. 2 kilo na beef caldereta. Spare ribs po ang ating gagamitin. Spare ribs ng baka. Tapos meron po tayo ditong tuwalya ng baka. Gagawin po natin yung kare-kare. So, piprepare na po natin, imamarinate na natin yung dapat i-marinate para bukas ay tayo ay dire-diretso na. So, sa mga nagtatanong po kung paano po umorder, ilalagay na po namin dito kagad yung aming Facebook page para madali nyo pong makita at i-message nyo lang po kami dyan. So, simulan na po natin mag-marinate. So, ito po muna ang ating i-marinate, yung ating pang-apritada. Siguro naman po yung napakaraming beses nyo na napanood kung paano ito i-marinate. Ilagay po tayo dito ng toyo, all-time favorite ng mga Batanggenyo, apritada. Tapos maglalagay din po tayo dyan ng pickles. Iglagay po tayo dyan ng pineapple juice. Ayun, pineapple juice. Kaunting umami. Black pepper. Ayan. So bukas na po tayo magdadagdag dyan ng iba pang mga rekado pag lulutuin na natin. Parang basic lang po muna ang ating titimpla dyan. Suot lang po tayo ng gloves at ating hahaluin. Tapos susunod na po natin itong ating pang barbecue. Ito naman po ang ating timplahan. Yung ating pang-pork barbecue, 2 kilo po ito. Lagay po tayo dito ng bawang. Ayan. Katas ng kalamansi. Tapos, lagay din po tayo dito ng kaunting MSG. Toyo. Paminta, black pepper. Lagay din po tayo dyan ng brown sugar. Lagay din po tayo dyan ng ketchup. Yan, nahaluin lang po uli natin yan.
Ayan, tapos isunod na po natin dito yung ating beef caldereta. So, nandito po yung ating pang beef caldereta. Ribs po ang ating gagamitin. Ito yung 2 kilo rin po. Lagay din po tayo dito ng pineapple juice. Lagay po tayo ng paminta. Lagay din po tayo dyan ng pickles. Toyo. Lagay din po tayo dyan ng optional na MSG. At maglalagay din po tayo dyan ng Lea and Perrins Worcestershire sauce o Worcestershire sauce. Yan po magpapasarap sa ating caldereta, pampabango. So, haluin lang po natin yan. So, tayo ng gloves. Yan, ito po yung ating pang beef caldereta, nakamarinate na rin. Sunod po natin yung ating pangrebusado. Ito naman po ang ating timplahan, yung ating 2 kilong pangrebusado. Sa nagtatanong po kung ano pong rebusado na ginagawa natin, ito po ay taba ng baboy. So, 2 kilo po ito at atin na rin titimplahan. Lagay lang po tayo dito ng kaunting asin. Yan. Kukontrol lang po natin ang alat nito. Ito'y masama pag maalat. Kaunting katas ng kalamansi. Lagay din po tayo dyan ng bawang. Optional na MSG. Lalagay din po tayo dyan ng chicken powder. At garlic powder. Lagay po tayo dyan ng garlic powder. Tapos maglalagay din po tayo dyan ng paminta. Black pepper. Suot lang po tayo ng gloves at haluin na natin yan. Para po pagka nilagay natin sa rep ay may lasa na po yan bukas. May tiim na lasa. Alright, tapos ay sunod na po natin itong ating pang-imbutido. Nandito po yung ating pang-imbutido. Bali 10 piraso po ang order nila, sir. So timpla na ho natin, maglagay tayo ng itlog. Maglagay po tayo ng keso. Yan, kinerker na keso. Yan, mas maraming keso, mas masarap. Lagay din po tayo dyan ng pickles. Tapos ay raisin o pasas. Lagay po tayo ng kaunting MSG. Ito po ay optional. Lagay din po tayo dito toyo. Ayan. Lagay din po tayo dyan ng kaunting asin. Brown sugar. Kaunting brown sugar. Paminta. Tapos kaunti pong harina. At maglalagay din po tayo dyan ng ketchup. Para hindi po maputla ang ating ang ating imbutido. Dagdagan natin ng ketchup. So haluin lang po natin to. At ito po ay atin ding babalutin ngayon at i-steam na rin natin.
Para bukas po ay tayo ay dire-diretso ang ating salang. Baka tayo ay magahol sa oras. Yan, okay na po ang ating pang-imbutido. Ito po ay atin lang babalutin sa dahon, tapos atin na rin po itong i-steam. So nandito na po yung ating minarinate. Ito po yung ating kalderetang baka, yung apritada. Ito pong liempo, pakukuluan na po natin yan at atin ang palalambutin para bukas ay ipiprito na lang natin. Ito naman pong ating tuwalya ng baka, ibablanching na rin natin ngayon para bukas palalambutin na lang natin sa pressure cooker. Tapos yan po ay ang ating pangrebusado, atin na po yung i-cling wrap at ilalagay sa rep. So ito na lang po ang ating babalutin sa dahon, yung ating embutido. Ipong iba ay ilalagay na natin sa rep. Lalagyan natin ng cling wrap. Magsasalang po tayo ng dahon para hindi madaling masira at mabango yung ating pagbabalutan ng ating embutido. Punasan po natin mabuti ang dahon para walang dumi, mga alikabok ng ating pagbabalutan ng embutido. So yan, balutin na po natin yung ating embutido. Maglalagay po tayo ng margarine. Maraming beses nyo na rin po itong nakita. Tapos halok tayo ng isang tasa. Right, tapos lalagay po tayo dito ng hotdog. I-roll muna natin ng konti para mapagitna natin yung hotdog. Yan. Tender, juicy hotdog. Ganda. Tapos meron po tayong inihanda dito na baka. Pantali sadya ito ng embutido. Talian po natin dito sa dulo. Tatayo natin para siksik. Meron din po yan sa gitna nakapilipit. Yun. Tapos lock mo natin. Right. Sana. No, ganun lang po, paulit-ulit lang. Lagilaan po tayo ng margarine. Isang tasang giniling. Ito pong giniling ay pag nagpapagiling ako, sinasama ko na po dyan yung bawang, sibuyas, carrots at bell pepper para po madali. Tapos titimplahan na lang po natin ng ibang panimpla. Batangas style embutido. Tali. Tingnan natin kung nasaan yung karne yun. Takpan natin. Right. Diba na? Bali, nakagawa po tayo ng 16 pieces at
May mga kapitbahay po tayong nag-request na pag nagluto ay baka makakadamay, makatikim. So ayan, tinalabisan na po natin. Ito po ay titrimin na lang natin at isasalang na natin sa ating steamer. Puputulan lang po natin yung magkabilang dulo. Trimin natin para hindi masikip sa steamer. At saka para magandang tingnan. Right, sasalag na po natin ito sa ating steamer. Salang na po natin sa ating steamer. Alright, tapos tatakluban po natin ang dahon. Pakatan natin ang dahon. Ayan. Takip. Ayan. Istimin po natin to sa loob ng 1.5 oras. So habang ini-steam po natin yon, ibabalance natin dito yung ating tuwalya. Tuwalya ng baka. Beef tripe. Para bukas po ay sasalag na lang natin siya sa pressure cooker. Ayan. Lagay lang po natin yan ng asin. Tapos, pag na-blanching po natin, huhugasan uli natin yan para malinis. Takip. So, okay na po ito. Pinakuluan natin. At huhugasan po uli natin yan. Para malinis yung ating gagamiting pangkare-kare. Beef tripe. Tuwalya. Itong sabaw, tatapon na po natin to. So, isalang na rin po natin yung ating pang putsero. 3 kilong yempo. Kukuluan na po natin ito at ating palalambutin. Para bukas, pipirito na lang po natin. Lagay lang po tayo dyan ng konting asin. Optional na MSG. Tapos lagay din po tayo dyan ng paminta. Takpan na po natin. Testingin po natin. Malambot na. Pwede na po ito. Pwede na yung ating liempo. Hanguin na po natin. Para bukas, piprito na lang po natin. Yung sabaw, lalagay po natin to sa malinis na lalagyan at bukas ay magagamit natin to para sa putsero. Tapos itong ating embutido, buksan na po natin at okay na rin to. Tamang tama sa oras. Ngayon po ay mag-aalas 11 na lang gabi. Ating embutido. Alright, maganda. So ito po ay dito na to, pinatay na natin ang apoy, tatanggalin na natin itong dahon para mabilis yan lumamig. Bango. Tapos bukas po ipiprito na lang natin to. Takpan po natin. So yan mga kabayan, bukas na po ulit tayo ng madaling araw o umaga. Tutuloy yung order ni na ma'am at ni na sir. At tayo ngayon po ay mag-aalas 11 na lang gabi. Pahinga po muna tayo at bukas na uli. Magandang umaga po ulit mga kabayan. At ngayon po ay alas 5:30 na lang umaga.
So, tutuloy na po natin lutuin yung order sa atin na 7 putahe. Nandito na ho yung ating pang-apretada at yung ating kalderetang baka. Nag-init na ho ako din nilang kawali at umpisahan na nating magluto. Lagay na tayo dito ng mantika. Salang po natin dito yung ating apretada. Tapos dito sa kabila ay salang tayo dyan ng kalderetang baka. Konting margarine. Kaya po tayo dito ng bawang. Luto-lutuin lang po natin yung bawang. Tapos sibuyas. Tomato sauce. Tapos ilagay na po natin ang ating minarinate na pang apretada. Alright. Takip. Tapos hihinaan natin po ang apoy para hindi masunog yung ilalim. Dito naman po sa kabila ay sasalag tayo ng kalderetang baka. Lagay po tayo ng mantika. Tapos lagi tayong may konting margarine. Lagay po tayo ng konting bawang. Sibuyas. Lagay na po tayo ng sibuyas. Tapos lagay po natin yung chorizo. Chorizo de Bilbao. Lagay po tayo dito ng tomato sauce. Gigisa natin. Halo-halo. Tapos ilagay po natin yung ating minarinate na baka. Haluin lang po natin to. Right, tapos takip. Hinaan natin na konti po yung apoy. Ayan. Nandito po yung ating 2 kilong tuwalya ng baka. Gagamit po tayo ng pressure cooker. Ito po yung binilanching natin kagabi. Para ngayon ay diretsong salang na tayo sa pressure cooker. Lagay lang po tayo dyan ng tubig. Lalagyan po natin ng konting asin para may lasa. MSG optional. Tapos takluban na po natin. Yun. Doon po natin ito isasala. Sakala namin doon. At mga 30 minutes natin po itong isasalang. So yan, pag sumingaho yan, pag na
sisirit na saka natin oorasan. Ay. Haluin po natin para mapantay yung ating pagpapalambot. Amoy apretada na itong isa. Pag medyo iga at matigas pa, pwede po tayo magbanto dito ng sabaw o tubig. Naman tayo sa ating beef caldereta. Haluin din natin. Yan, tarik uli. Malambot na. Malambot na po ito. Lagyan na natin yung iba pa natin sahog. Lagyan natin gulay, patatas at carrots. Maglalagay din po tayo ng atay. Yan. Kukunti po yung atay na nabili natin sa palengke. Dahil madalang ang sariwang atay. Green peas. Liver spread. Yan, naglagay na rin po tayo dyan ng bell pepper. Yan, haluin lang po natin to. Takluban lang po natin hanggang sa maluto yung gulay. At lulutuin natin sandali yung gulay. Buksan po natin. Haluin natin. Lagay po tayo dyan ng kaunting black pepper. Lagay din po tayo ng kaunting ketchup. Iininin na lang po natin to. Okay na ito. Iga-igahin na lang po natin to at okay na yan. Hindi na po natin tatakpan para hindi ma-overcook yung gulay. Yan, okay na po yung ating apretada. Hindi na po natin masyadong iniga at pag yan lumamig at sinali natin ay may iga pa yan. Ang lapot na. Hanguin na po natin. Right. Apretadang Batangas. Nandito po yung ating pangrebusado. Lagyan natin ng itlog. Kaunting chicken powder. Lagay din po tayo dyan ng cornstarch. Harina. Haluin lang po natin to at ipiprito na natin to. Matagal-tagal din po itong iprito. Pirtuhin lang po natin to ng isa-isa para hindi magkapit-kapit o dikit-dikit.
Mamaya uli. Sikip na. Yung pinagmarinitan nito, pwede po natin siyang ipunas para dahan-dahan siyang naluluto para malambot ang ating barbecue. Okay na po ito. Second frying pa natin ito mamaya. Rebusado. Alright. Prito na rin po natin dito yung ating liempo na pamputsero. Sabay-sabay na natin. Takip. Okay na po ito. Ating pamputsero, gagayatin na lang natin pag medyo lumamig. Lagay natin sa strainer. Salain natin yung mantika para malinis at magpiprito po tayo dito ng saging, patatas, carrots at sausage para sa putsero. Nag-request si Sir ng may sausage daw yung kanyang putsero. Unahin po natin yung saging. Hanguin na po natin yung saging. Sunod natin yung patatas, carrots. Yan, buksan po natin itong ating baka. Yung, sa wakas, lumambot din. Nangalas na ang buto. Lagay na po natin yung patatas, carrots with bell pepper. Maglalagay din po tayo dyan ng olives, keso. Lagay po tayo ng keso. Para cheesy. Tapos lagay din po tayo liver spread. Lalagay din po tayo dyan ng kaunting anghang. Pero kukontrol lang po natin ang hanghang para kahit bata ay makakakain. Ayan, okay na yan. Haluin lang po natin. Bango. Bango ng ating kaldereta. Ayan. Takpan po uli natin para maluto yung patatas at carrots. Tapos hinaan natin ng mahinang apoy. Balik naman tayo dito sa ating patatas at carrots. Pwede na po ito. Ating pamputsero, hanguin na rin natin. Tapos prito tayo ng sausage. Yan, lalagyan po natin ng sausage ang putsero ni Sir. Request ni Sir.
Luto na po yung sausage. Sanguin na natin. Sama-sama na natin dito sa ating gulay para pag nilagay natin ay isang lagayan na. Sinuli natin yung mantika at tayo po ay magsasalang na dito ng ating embutido. Prito po tayo dito ng ating pinirepare kagabi, yung ating embutido. Yan. Balik po tayo dito sa kaldereta natin. Lapot na. Ligat-ligat pa ang patatas. Maya-maya pa po ito. Konting oras pa. Itong ating embutido pwede na. Manguin na natin dito para makatulo po ang mantika. Salang po ulit tayo. Right. Okay na po itong ating kaldereta. Hindi na natin masyadong iigahin. Yan, tamang-tama na ang luto ng gulay. Kalderetang baka. Ahanguin na po natin yan. Dito sa ating magandang lalagyan. Okay na. Hanguin na natin yung last batch ng embutido. Bablanching po tayo dito ng gulay ng kare-kare. Lagay po tayong asin. Unahin na natin to sitaw dahil medyo matigas. Lagay na po natin yung talong. Huli po natin ilalagay yung pechay. Konting kulo lang doon sa pechay. Lagay na po natin yung pechay. Konting blanching lang po yung pechay. Yan. Hahanguin na po natin yan. Gulay natin ng kare-kare. Dinagdagan na natin yung gulay ng kare-kare ni Sir. Kahit 2 kilo lang yung ano. Sarap din kasi ang may gulay talaga yung kare-kare kasi hindi ho tayo gumamit na ang puso ng saging. Okay na po ito. Dapat din na-overcook yung ating gulay. Lagyan natin sa strainer para makatagas yung tubig. Alright. Salang po tayo dito na ang putsero. Lagay po tayo ng mantika. As usual, mantika. Konti lang mantika. Star sa kusina. Konting star margarine. Lagay na po tayo ng bawang. Luto-lutoy lang po natin saglit yung bawang. Tapos sibuyas. Lagay po tayo ng tomato sauce.
Tapos lalagay na po natin yung karne. Nandito na po lahat, yung saging, patatas, carrots, at saka yung sausage na request ni Sir. Tilta lang po tayo dyan ng paminta. Brown sugar. Hans pork and beans, garbanzos. Lagay po tayo ng kaunting MSG optional. Maglalagay din po tayo ng pineapple juice. Lagay din po tayo ng ketchup. Kaunting ketchup. Then yung ating pong kaldo. Takpan lang po natin, hintayin natin kumulo at ilalagay natin yung gulay. Nakulo na. Lalagay na po natin yung gulay. Repolyo, beans, and bell pepper. Haluin lang po natin at lulutuin lang natin dito yung ating nilagay na gulay. At okay na ho ang ating Batangas style na putsero. Panghandaan. Isa sa paborito ng mga Batanggenyo, putsero. Hindi ho ito nawawala sa handaan. Right, lutuin lang natin ng konti yung gulay. Right, okay na po itong ating putsero. Sasalin na natin yan. Dalawang tray po yan. Ayan. Alright. Malambot na po yung ating tuwalya. Yan. Guguntungin na lang natin. Gagayatin po natin ng ganitong kalalaki, square. Malambot na. Masarap din ito mga kabayan sa lugaw. Masarap dito ilagay. Tuwalya. Lalo pag ganito kalambot. Luto po tayo dito ng sauce ng kare-kare. Nag-init po tayo ng kawali. Lagay tayo ng mantika. Lagay po tayo ng aswete powder. Tapos magigisa po tayo ng bawang. Luto-lutuin po natin ng bawang. Medyo tosta pero hindi sunog. Baka pumait. Lalagay po tayo dyan ng giniling na mani. Kung wala pong giniling na mani, pwede rin po ang peanut butter. Pero mas masarap po itong giniling na mani. Gawa ng hindi po ito matamis. Tapos maglalagay din po tayo ng giniling na bigas, rice flour.
Bango. Bango ng ating sauce. Lagay po tayo ng tubig o sabaw. Hindi po natin ginamit yung pinagpakuluan natin. Maglalagay na lang po tayo dito ng beef cubes. Ayan. Dire-diretso lang pong halo natin dito hanggang sa lumapot. Lagay po tayo ng beef cubes. 2 pirasong beef cubes kasi tubig ho ang ating ginamit. Halo-halo lang hanggang sa lumapot. Oh, maganda na, sakto na po ang lapot. Itimplahan lang natin ng kaunting asin. Yan, para may lasa naman siya. Ilagay na po natin yung ating ginayat na tuwalya. Beef tripe. Tapos, lagay na rin natin yung gulay. Naka-ready na po ang sausawan nito. Ginisang alamang, bagoong alamang. Pakulo-kuloin lang po natin saglit yan. Okay na ang ating beef tripe kare-kare. Oh. Hahanguin na natin. Kare-kareng tuwalya. Tapos may kasama na po itong bagoong alamang na ginisa. Yan po ang ating kare-kareng tuwalya ng baka. Nag-init po tayo dito ng bagong mantika at second fry yung ating rebusado para mas masarap. Right. So yan mga kabayan, naluto na po natin yung 7 putahe na order ni Sir George, Ma'am Maripe Mayo at Nanay Dolores Mayo ng Pinagtong Ulan, Lipa City. Maraming salamat Sir George at Tiwala. Nandito po yung beef caldereta, apritada, pork barbecue, 2 tray na puchero, kare-karing tuwalya ng baka, rebusado, at nandito po sa loob na to yung ating embutido. Yan, sinalansa na po natin dito. So maraming salamat po ulit sa inyo lahat mga kabayan, sa inyo pong panonood. Ingat po lagi tayo lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Salamat. Finally, naka-order po kami dito kay Empol. Lagi po kami natatakam sa YouTube niya. Salamat kay Ma'am at kay Sir. So yun, maraming salamat kay Sir George at kay Ma'am. Ayan. Tiwala sa ating luto. Wow! Ano po Sir ang caldereta? Ayan, rebusado. Ito po ang apritada. Ito, suso yan, o. Paborito ng tatay ko. Kutsera, sa kanya
Lahat yung paborito